I want you to have your Bible kasi po ito ay Christmas season. Sabi nga, peace on earth, goodwill towards men. Amen. Philippians 4, if you have your Bible. Philippians chapter 4. By the way, kung gusto po ninyo maka-upload ng mga message, gumaganda pa ng gumaganda yung ginagawa ni Ate Shirley. God bless you, Shirley. Gumaganda po yung ating sa Facebook. At saka yung huling na record niya, yung I am free, akala mo na-record sa studio. Sino nakapanood doon sa Facebook? Mag-click po kayo, FFIN/PCF at makakarating po kayo doon. Amen po ba? Sa abroad, mapapanood na rin ang mga mahal ninyo sa buhay, ang mga mensahe rito. At ito ay naka-lahat doon sa ating Facebook account. Kung gusto po ninyo, ay magpa-invite po kayo para kayo maging part ng Faith Fellowship International Ministries. Philippians 4 verse 7. Are you there? Amen. And the peace of God. Sabi mo nga, peace of God. Sabi mo nga, peace of God. Peace of God. Which surpasses all understanding. Sabi mo, all understanding. Lahat ng pag-iisip, lahat ng katalinuhan will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Sabi, the peace of God, ang kapayapaan ng Panginoon, na hihigit pa sa lahat ng katalinuhan, nahihigit pa sa lahat ng pag-iisip, nahihigit pa sa lahat ng haka-haka. Di ba tao mahilig sa haka-haka? Akala ko, haka-haka yun. Eh po ba? Na pag-iisip at katalinuhan at kapayapaan ng Panginoon, hihigit sa lahat ng katalinuhan para bantayan ang ating yung binasa ninyo, puso at Pag-isip. heart and mind. Sabi mo sa katabi mo, heart and mind. Mind and heart. Kailangan po yan ay bantayan. Delikado po. Amen. Ngayon makikita po natin, the peace of God. Anong klaseng kapayapaan ito? The peace of God. Sinabi natin, our God is the Jehovah Shalom. Ang ibig sabihin ng Jehovah Shalom, the Lord of peace. Amen po ba? Amen. Na ito po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan para mabantayan ang ating puso at isipan. I would like to praise this verse na kung wala po tayong kapayapaan, hindi natin kayang bantayan yung isipan at puso natin. Amen. Kung wala tayong kapayapaan, you cannot guard your heart as well as your mind. Amen. Kaya nga po may mga nagsuicide. They cannot guard their mind, they cannot guard their heart. Because the peace of God is not present within their life. Amen po ba? I-discuss ko na sa inyo, ano ba yung peace of God, Pastor? The peace of God is the presence of God over your life. Amen. Without the presence of God, you don't have peace. Amen. Kapag wala ang Panginoon, wala tayong kapayapaan. Kahit anong gawin natin, wala tayong kapayapaan. Nakakatulog tayo dahil sa pagod ng katawan natin. Pero pagkagising natin, naroon pa rin na naman yung kalungkutan. Nandoon na naman yung emptiness. Nandoon na naman yung brokenness. Nandoon na naman yung kung ano mga bagay na negatibo na nagdidikta sa ating buhay until one day will come na sasabihin sa'yo ng Diablo, hindi totoo, may Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. Now, let's see what kind of peace God is talking about. If you may turn your Bible to the book of John. John chapter 14. John 14. Hallelujah. Verse 27. John 14, verse 27. Peace I live with you. My peace I give to you. This is Christ talking. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled. I want you to underline that word. Let not your heart be troubled. Huwag daw maguluhan. Huwag daw magulumihanan ang ating mga puso. Amen po ba? Hindi niyo po ba alam na kapag nag-aalala kayo, tumataas ang blood pressure natin? Kasi yung
puso natin, apektado pag ikay nag-alala. Pag excited ka, yung puso mo rin lumulundag din. Amen po ba? Kaya lang iba po yung blood pressure mo kung ikaw ay nagagalit at iba yung blood pressure mo pag ikaw ay excited. Amen. Amen? Pero nga one time, may accident yung nangyari dito sa, nung nag-outing kami, doon sa somewhere in Tanay, nag-swimming ang music team at saka church kasama ko. Meron isang music team na kunyari hindi matay. Tinakbo namin sa ospital. Na halos ma-aksidente kami kasi si Kuya Promi talaga sinalubog niya yung traffic. Si Kuya Rael at saka si Rico kahit nakaubo sa itaas, upo sa taas. Pumasok doon sa ospital. At dala-dala namin yung isang kapatid natin. Pagdating doon, normal ang blood pressure. Kaya sabi ng doktor, tutulungan niya ng ineksyon. Nung marinig ineksyon, biglang bumangon. So makikita po natin yung blood pressure natin, hindi mo pwedeng dayain yun. Amen po ba? Hello? Amen. Pwede ka magpanggap na kunyari na himatay ka, pero yung BP mo, that would tell kung ikaw talaga ay nasa critical condition. And according to the doctor, very normal siya. Amen po ba? So makita po natin na ito pong puso natin, you need to guard this one because it will affect your life. Do you understand? Amen. Kapag meron kang kapayapaan ng Panginoon, ano man ang mga agam mo, ito'y baliwala sa iyo kasi God is there to protect you. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, the peace that I give you is not the peace that this world is giving you. Let your heart not be in trouble. Neither let it be afraid. Huwag daw tayong matakot. Amen po ba? Amen. This is assurance. Meron pong assurance si Jesus, ba't niya sinabi ito sa John chapter 14, verse 27. Assurance ng Panginoon that He is in control of everything. Amen. Sabi niya, do not be in trouble. Do not be in anxiety. I am in control of everything. Amen. God is the total controller of our life. Amen. Amen po ba? Siya na po control sa ating buhay. Magtiwala lang tayo sa Panginoon niya. Sabi nga nung ni Kuya na nagpatotoo, pag nasa iyong Panginoon, kahit saan ka magpunta. Amen po ba? You will receive favors. You will receive protection. You will receive all the benefits of being a child of God. Because it's the promise of God. Do not be in trouble. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magulumihanan. Alam mo ngayon, Pasko, maraming magulumihanan, lalo na yung mga anak natin, minsan yung mga maligalig. Mami, Pasko po, yung cellphone ko luma na, gumagana pa naman yung cellphone mo. May uso na ngayon yung ginaganon-ganon lang. Yun ang gusto ko. Amen po ba? Amen? Ayaw ko na ng cellphone ko. Yung cellphone ko, di pindot pa eh. Kaya gusto ko yung slide lang. Amen po ba? Nagugulumihanan. Be in content kung ano man yung meron sa atin. Mga kabataan, kung gusto niyo yung magandang gadget, mag-aral kayo na mag-aral. Para pag may trabaho na kayo, lahat ng gadget pwede nyo bilhin. Amen. Amen po ba? Amen. Pero if you will pressure your parents to buy those things, maraming obligasyon ang inyong mga magulang. Na dapat, kung ano man ang ibinibigay ng magulang, magpasalamat tayo. Amen. Kasi the more that we pressure our parents, di nyo ba alam na pressure din ng magulang? Amen. Oh, come on. Hindi nga alam na pressure din ng magulang? Amen. The more na pinipressure ninyo ang magulang nyo, napipressure din yan kasi mahal nyo yan. Kung totoo lang, lahat ibibigay niya sa inyo. Kung totoo lang, lahat, pati kanyang kaluluwa, ibibigay niya sa inyo. Kaso nga lang, talagang hindi lang naman ikaw ang iniintindi niya, kundi iniintindi pa niya ang kanyang buong pamilya. Amen. That the more that you pressure them, they will also be in pressure. But if God is within the control of the family, in everything, give thanks. Amen. But hindi niyo yung puso ninyo at isipan ninyo. Amen po ba? Amen. Sa church, people of the church I'm talking about, to guard your heart and your mind. Amen po ba? Amen. Minsan iba po binabantayan natin. Imbis na bantayan natin yung isipan natin sa puso natin, ang binabantayan natin yung kapwa natin, ano ginagawa. Amen. Pastor, alam mo yung isang member natin sa church, ano? Naku, grabe kung malamit, ha? Ay, binabantayan mo.
Hello? Binabantayan mo siya. Imbis na bantayan mo yung puso mo na naiingit ka sa kanya. Hello? Kasi masyado kang particular sa kapwa mo eh. So ibig sabihin, pag ang taong masyadong particular sa kanyang kapwa, meron siyang espiritu ng pagkaingit. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Hello? Guard your heart and guard your mind. Ang dapat ang isipin natin is, I will guard my heart. Sabi nga ni Haring David, create in me a clean heart, O Lord God, and renew thy steadfast spirit within me. This is the prayer of David. Nasabi niya, create in me a clean heart. Why? Para hindi siya magkasala. Amen. Why are you much concerned about other people? Isa pa, sa ibang tao, masyado kang concerned kung ano man ang ginagawa niya, Diyos lang nakakaalam. Kung gumagawa man siya ng bagay na hindi maganda, siya naman ang susunugin sa impyerno, hindi ikaw eh. Ano ngayon ang ano mo? What's the big deal about it? You need to guard your own heart and your own mind. Pag binantayan natin ang mind natin sa heart natin, makakapagpuri tayo ng maluwag sa Panginoon. Amen. Amen ba? Amen. This is the playground of Satan. Minsan yung mga babae, pag-iisipan yung mga asawa. Lalo na yung mga, yan kagaya na ni Kuya, nasa abroad. Siyempre, maglalaro sa playground ni ate. Sino kaya ang kasama niya? Sasabihin ngayon sa tanas, oo nga, mayroon. Next. Pag hindi sumagot kasi busy, hindi siya sumasagot. Meron na siyang pinalulukuhan. Those are the things injected by Satan over your mind. But if you are guiding your mind and your heart, nasasabi mo, ano man ang gawin niya sa akin, gawin niya lahat ng gusto niya, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Amen. Amen. Have the peace of God. Amen. Palagpakan po namin ang Diyos na buhay. Have the peace of God.